Hello guys, so sasagutan natin itong problem na to from transportation engineering. So, let's read. A car traveling at 80 km per hour on a flat road encounters an obstruction 95 meters ahead. Given that the driver's reaction time is 1.5 seconds and the coefficient of friction between the tires and the road is 0.45, so how far from the obstruction will the car come to a stop? So, first na gagawin natin dito is syempre identify natin yung mga given. So, given tayo ng 80 km per hour, which is yan yung ating velocity. So, velocity is equal to 80 km per hour. So, itong 80 km per hour guys is i-convert natin siya ito meter per second. Kasi dapat, kapag ginagamit natin yung formula dito or sinasolve natin yung mga problems involving this is dapat naka meter per second. So, ang gagawin natin is i-convert natin siya. So, ipapakita ko sa inyo yung long method kung paano siya i-convert. So, ang isang kilometro is merong 1,000 meters and then, ang isang oras is merong 60 minutes and ang isang minuto is merong 60 seconds. Let's convert this. So, ano yung magiging sagot natin? So, magiging kasagutan natin dyan is 22.222 meter per second. So next naman is itong obstruction 95 meters ahead. So ang sabi dito is encounters an obstruction 95 meters ahead. So visual representation yan is example ganito. Ito yung obstruction. Ngayon, nakita niya dito. So pangalanan natin to site. It means sa parting yan, nakita niya yung obstruction. And then dito, nag-start na siya mag-brake. Okay, so once na nag-brake siya, at a certain distance, nag-stop siya. So, ang given dyan sa problem na yan is encounters an obstruction 95 meters ahead. So, nakita niya yung obstruction 95 meters ahead. So, from the site position hanggang doon sa obstruction, ang distance is 95 meters. Tapos, next naman is given that the driver's reaction time is 1.5 seconds. So, yung reaction time daw natin is 1.5 seconds. And then, yung coefficient of friction daw is equal to 0.45. Okay. So, ang tanong, how far from the obstruction will the car come to stop? So, ano ibig sabihin yan? So, how far from the obstruction will the car come to stop? So, ibig sabihin, it is the distance from the obstruction up to doon sa kung saan siya nag-stop. Which is, di ba dito yung position kung saan siya nag-stop? Ayun, ang hinahanap kasi is the distance from where the vehicle stop or where the car stop hanggang doon sa obstruction. Which is, basically, ito yung hinahanap. Which is, pangalan nating distance D. So, basically, itong distance from this position up to this position, yan yung SSD natin. Or yan yung ating stopping site distance. Wherein, ito yung distance from where you saw the obstruction hanggang doon sa kung saan ka nag-stop. Yun yung stopping site distance. So, itong distance na to, from site distance or from where you saw the obstruction hanggang doon sa kung kailan ka nag-brake is the reaction distance. And then, yung distance from brake or kung saan ka nag-brake hanggang doon sa kung kailan ka nag-stop, that is the braking distance. So, kapag pinag-add mo si reaction distance at braking distance, nakukuha mo si stopping site distance. So, ang tanong, ito yung hanapin nating distance. So, given na tayo ng ganito, so, ang nangyayari dyan is ima-minus lang natin si 95 meters doon sa SSD natin. So, ganun lang yung process. So, syempre, uunahin muna natin isolve si SSD. So, given naman na tayo ng D, given naman na tayo ng T, at given na rin naman tayo ng F. So, ano yung magiging G natin dito? So, wait lang. I-present po muna sa inyo yung formula. So, SSD is equal to dt plus V squared all over 2G times F times DE positive negative G. Yan. So, ganun yung formula natin. Ngayon, itong dt natin, that is the formula for reaction distance, while this one is the formula for braking distance. Reaction distance, braking distance. Ngayon, meron naman na tayong D, meron na tayong G, which is, alam naman na natin na yung value ng G is 9.81 meter per second squared. Meron na rin tayong F. So, itong BE is, kapag hindi siya given, wala kang i-include na BE. Pero kung given siya, i-include mo siya. And then itong G is, paano natin makukuha yan or ma-obtain yung value. So, sabi kasi dito sa problem, flat road. So, ibig sabihin, pag flat road, walang grade. So, kailan ba nagkakaroon ng grade? Kapag merong inclination. Or, kunwari, pag pababa yung inclination or pababa yung daan, meron tayong negative grade. Kapag naman pataas, positive grade. So, that's why, meron tayo ditong positive negative. Kasi, ang grade natin is either negative or positive. Pero kung sinabi niyang flat road, ang ibig sabihin niyan is wala tayong grade kasi flat siya. So, yun lang. So, ngayon, isa-substitute na natin yung mga values natin. So, SSD is equal to V, which is 22.222 times the reaction time, which is 1.5 seconds, plus V squared, which is 22.222 squared, all over 2 times 9.81 times F, which is 0.45. Wala na nang given na BE, so wala taglalagay na BE. Tapos, wala na naman tayong G na ilalagay kasi flat yung ating road. So, ganyan na yung ating magiging solution. So, ano yung magiging sagot natin? So, ang sagot natin dito is 89.264 meters. Which is, hindi pa ito yung ating final answer kasi ang hinahanap nating distance is yung distance dito.
So, ang mangyayari dyan is, ima-minus lang natin si 95 dito sa value nito. So, ang mangyayari, for us to get the value of D, lalagay ko na dito, D is equal to 95 minus 89.264. So, basically, ang D natin is equal to 5.76 meters. So, that is our final answer. Okay, so yun ang final answer natin. So, I hope is may natutunan kayo sa video na ito. So, thank you so much, guys. Bye-bye!